Mayroon akong isang tanong para sa inyo bago pa man tayo magsimula. Isipin ninyo ang huling beses na nagising kayo sa gitna ng gabi, hindi dahil sa masamang panaginip, hindi dahil sa ingay sa labas, kundi dahil kailangan ninyong tumakbo sa banyo. At pagbalik ninyo sa kama, halos imposible nang makatulog muli. Ang oras na yon, ang katahimikan ng gabi na biglang nasira, ang antok na nawala na parang usok, at ang pagod na nararamdaman ninyo kinabukasan habang nagtatrabaho o naglalaro kasama ang mga apo. Alam ninyo ang pakiramdam na yon. At kung lampas 50 taon na kayo, malamang na pamilyar na ito sa inyo. Ngunit narito ang bagay na hindi alam ng karamihan sa atin. Ang problema ay hindi palaging ang pantog, hindi palaging ang prostate, hindi palaging ang edad. Minsan, ang pinakasimpleng sanhi ng lahat ng ito ay ang paraan ng pag-inom natin ng tubig. Hindi kung gaano karami, kundi kung kailan, paano, at anong uri ng tubig ang iniinom natin araw-araw. Ngayon itatanong ko sa inyo, sa isang araw kailan kayo karaniwang umiinom ng pinakamaraming tubig? Umaga, tanghali, o gabi? Isulat ninyo ang inyong sagot sa comments dahil ang inyong sagot ay maaaring magpakita ng dahilan kung bakit kayo nagigising sa gabi at kung paano natin ito mababago ngayon. Ang kondisyon na ating pag-uusapan ngayon ay tinatawag sa medikal na mundo na nocturia, mula sa salitang Latin na nox na ang ibig sabihin ay gabi at uria na nagmumula sa salitang Griego para sa ihi. Ang nocturia ay ang medikal na termino para sa paulit-ulit na paggising sa gabi upang umihi at ayon sa mga pag-aaral na nailathala sa Journal of Urology, higit sa 60% ng mga taong may edad 50 taon pataas ay nakakaranas ng nocturia ng kahit isang beses sa isang gabi. At kung dalawa o higit pa ang beses na nagigising kayo, ayon sa mga eksperto, malinaw na ang epekto nito sa inyong kalusugan, sa inyong mood, sa inyong puso, at sa inyong utak. Hindi ito basta isang abala sa gabi. Ang matagalang pagkagambala sa tulog ay konektado sa mas mataas na panganib ng type 2 diabetes, sakit sa puso, depression, at maging mga aksidente dahil sa antok sa umaga. Kaya ang pakikinig sa video na ito ngayon ay hindi lamang tungkol sa banyo, tungkol ito sa inyong buhay, sa inyong kalusugan, at sa inyong mga darating pang taon. Ngayon, simulan natin sa pundasyon ng lahat. Ang katawan ng tao, lalo na kung lampas na tayo sa 50 taon, ay nagbabago sa paraan na hindi palaging nararamdaman natin agad. Isa sa pinakamahahalagang pagbabago ay ang tinatawag na circadian rhythm ng mga bato. Ang ating mga bato ay hindi nagtatrabaho ng pantay-pantay sa buong araw. Sa kabataang katawan, ang mga bato ay gumagawa ng mas konting ihi sa gabi at mas marami sa umaga at hapon. Ito ay isang natural na proseso na kontrolado ng isang hormone na tinatawag na antidiuretic hormone o ADH na kilala rin bilang vasopressin. Ang ADH ay gumagawa ng isang kahangahangang bagay sa ating katawan. Sa gabi, habang natutulog tayo, nagpapadala ang ating utak ng mas mataas na antas ng ADH papunta sa ating mga bato, na nagsasabi sa kanila na mag-concentrate ng ihi at gumawa ng mas kaunti. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bata at kabataan ay karaniwang nakakatulog ng 9 o 10 oras nang hindi nagigising para umihi. Ang kanilang utak at bato ay nag-uusap sa isa't isa sa pamamagitan ng ADH at ang mensahe ay malinaw: oras ng pahinga. Hawakan ng lahat hanggang umaga. Ngunit sa pagtanda, lalo na matapos ang 50 taon, ang produksyon ng ADH sa gabi ay unti-unting bumababa. Hindi ito agad na nangyayari. Ito ay isang mabagal na proseso ng pag-abot ng edad na naaapektuhan ng ating mga ugali sa pagtulog, ang kalidad ng ating dieta, ang ating antas ng aktibidad, at ang ating mga ugali sa pag-inom ng tubig. Kapag bumaba ang ADH sa gabi, ang mensahe sa mga bato ay nagiging malabo. At ang mga bato, hindi nakatanggap ng malinaw na instruksyon, ay patuloy na gumagawa ng ihi tulad ng ginagawa nila sa araw. Dito papasok ang isang konsepto na mahalaga para maunawaan natin. Maraming tao ang nag-iisip na ang solusyon sa nokturya ay ang uminom ng mas kaunting tubig.
Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga pasyente. Ang katotohanan ay ang opposite. Ang hindi sapat na pag-inom ng tubig sa tamang oras ay maaaring palakasin ang nokturya, hindi bawasan ito. Narito kung bakit. Kapag ang katawan ay kulang sa tubig, ang ihi ay nagiging mas concentrated, mas makapal, mas mataas ang konsentrasyon ng mga waste products. Ang pantog ay naoobligang umaksyon kahit hindi pa ito puno dahil ang matinding concentrated na ihi ay nag-i-inflame ng lining ng pantog na nagdudulot ng damdamin na kailangan ng umihi kahit maliit pa lamang ang laman ng pantog. Ito ay isang cycle na paulit-ulit. Uminom ng kaunti, maging mas concentrated ang ihi, maramdaman ang pagkamangha ng pantog, gumising sa gabi. Kaya ang sagot ay hindi kaunting tubig. Ang sagot ay ang tamang tubig sa tamang oras. Ngayon naman, ipahintulot ninyong ibahagi sa inyo ang isang bagay na sinasabi ko sa lahat ng aking mga pasyente na lampas 50 taon. Mayroong isang konsepto sa urology na tinatawag na front-loading ng pag-inom ng tubig. Ang ibig sabihin nito ay ang paglalagay ng karamihan ng inyong pag-inom ng tubig sa unang bahagi ng araw, lalo na sa umaga at tanghali, at unti-unting pagbabawas nito sa hapon at gabi. Ang pag-aaral na nailathala sa European Urology Journal ay nagpakita na ang mga pasyenteng lumipat sa front-loading na pag-inom ng tubig ay nakaranas ng hanggang 30% pagbaba sa kanilang bilang ng paggising sa gabi para umihi sa loob lamang ng 4 na linggo. Hindi sila uminom ng mas kaunting tubig sa kabuuan. Iniinom nila ang parehong dami, ngunit sa iba't ibang oras ng araw. Ang mungkahi na batay sa agham ay ang pag-inom ng malaking bahagi ng inyong pabrika ng tubig sa pagitan ng pagising sa umaga at 5:00 ng hapon. Pagkatapos ng 5:00, ang rekomendasyon ay limitahan ang pag-inom sa maliliit na sip lamang, sapat upang mapanatiling basa ang inyong bibig at lalamunan, ngunit hindi sapat upang mapuno ang inyong pantog bago ang oras ng pagtulog. Ngunit hindi lahat ng likido ay pantay-pantay ang epekto. Ito ang ikalawang mahalagang punto na nais kong itaon. Maraming taong lampas 50 taon ang may ugali ng pag-inom ng kape pagkatapos ng hapunan o pag-inom ng tsaa bago matulog at pagkatapos ay nagtataka kung bakit sila nagigising sa gabi. Ang caffeine na matatagpuan sa kape, tsaa at maraming soft drinks ay isang diuretic. Ang ibig sabihin nito ay pinipigilan nito ang epekto ng ADH sa mga bato. Sinasabi sa mga bato na mag-produce ng mas maraming ihi kahit ang katawan ay nagbibigay ng signal na oras na ng pahinga. Ang epekto ng caffeine bilang diuretic ay tumatagal ng hanggang 6 na oras sa katawan. Kaya kung uminom kayo ng kape o tsaa bandang 3:00 ng hapon, ang epekto nito ay maaaring tumagal hanggang 9:00 ng gabi. At kung gabi kayo uminom nito, malinaw na ang resulta. Ang alak ay isa pang malakas na diuretic. Maraming tao ang nag-iisip na ang pag-inom ng beer o wine sa gabi ay nagpapatulog. At oo, maaaring makatulog kayo ng mas mabilis dahil sa alak. Ngunit ang alak ay nagtatanggal ng tubig sa katawan. Ito ay nagpapababa ng ADH at ang resulta ay maaaring paggising sa kalagitnaan ng gabi na may matinding pangangailangan na umihi, maging tuyo ang bibig at hindi na makatulog muli. Dito nais kong ibahagi ang isang obserbasyon mula sa aking mga taon ng pagsasanay bilang isang urologist. Madalas, kapag tinatanong ko ang aking mga pasyente tungkol sa kanilang mga ugali sa pag-inom, natutuklasan namin ang mga pattern na hindi nila nakikita ang koneksyon. Isang pasyente ang regular na umiinom ng 3 tasa ng tsaa pagkatapos ng hapunan, isang tradisyon mula pa sa kanyang kabataan. Hindi niya naisip na ang tsa ay may caffeine. Sa kanya, ito ay isang malambing na gawin ng gabi, isang bahagi ng kanyang kultura. Ngunit ang kanyang pantog ay hindi nag-iisip ng kultura. Ang kanyang pantog ay nagtatrabaho lamang ayon sa pisyolohiya. Kapag tinanggal namin ang gabi na tsaa mula sa kanyang gawi at pinalipat namin ang kanyang pag-inom ng tubig sa umaga at tanghali, ang kanyang paggising sa gabi ay bumaba mula sa 3 hanggang 1 at kalaunan ay wala.
Ang pagbabago ay hindi dumating mula sa gamot. Ang pagbabago ay dumating mula sa kaalaman. Ito ang kapangyarihan ng pag-unawa sa inyong sariling katawan. At ito ang dahilan kung bakit ang video na ito ay mahalaga, hindi lamang para sa inyong gabi, kundi para sa inyong kabuuang kalusugan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas na hindi na pag-uusapan, ang papel ng sodium o asin sa nokturya. Maraming tao ang nagtataka kung bakit sila nagigising sa gabi kahit nag-front load na sila ng tubig at umiwas sa caffeine at alak, at ang sagot ay madalas na nakatago sa kanilang hapunan. Ang mataas na pag-inom ng sodium sa gabi mula sa maalat na pagkain, processed na pagkain, toyo, instant noodles at iba pa ay nagdudulot ng isang kahangahangang reaksyon sa katawan. Ang mataas na sodium ay nagdudulot ng katawan na mag-retain ng tubig sa araw. Ngunit habang natutulog kayo sa gabi at ang katawan ay nagre-relax, ang nakaretain na tubig na ito ay unti-unting nire-release pabalik sa sistema ng sirkulasyon at ang mga bato ay nagiging abala sa pag-filter nito na nagdudulot ng mas maraming produksyon ng ihi sa gabi. Ito ay isang proseso na tinatawag sa medikal na nocturnal fluid redistribution o ang muling pamamahagi ng likido sa gabi. Ito ay mas karaniwan sa mga taong may swollen ankles o paa sa hapon na isang senyales na ang katawan ay nag-iipon ng likido sa araw at inirelease ito sa gabi. Kaya ang rekomendasyon ay simple ngunit makapangyarihan, limitahan ang maasin na pagkain sa gabi. Kung kailangan ninyong kumain ng maalat na pagkain, gawin ito sa umaga o tanghali nang may sapat na oras para maproseso ng katawan ang sodium bago ang oras ng pagtulog. Ngayon naman ay mahalagang pag-usapan ng isang bagay na mahalaga para sa mga taong lampas 50 taon na may mga kondisyon tulad ng hypertension, heart failure, o kidney disease. Kung kayo ay nasa kategoryang ito, ang lahat ng sinasabi ko ngayon ay dapat palaging isaalang-alang kasabay ng gabay ng inyong doktor. Ang bawat katawan ay natatangi. Ang bawat kondisyon ay natatangi. Ang mga rekomendasyon na aking ibinabahagi ay batay sa pangkalahatang agham ng urology at hydration, ngunit ang inyong personal na kalusugan ay nangangailangan ng personal na atensyon. At dito nais kong sabihin, bilang isang doktor, na ang video na ito ay para sa impormasyon lamang. Hindi ito kapalit ng konsultasyon sa inyong sariling manggagamot. Kung meron kayong mga alalahanin tungkol sa inyong paghihi sa gabi, lalo na kung biglaan ang pagbabago, kung may sakit, kung may dugo, o kung nakakaapekto na ito ng malaki sa inyong buhay, mangyaring makipag-usap sa inyong doktor. Ang aking layunin dito ay bigyan kayo ng kaalaman upang makapagtatanong ng mas matalinong mga katanungan sa inyong doktor, hindi upang palitan ang inyong doktor. Babalik tayo ngayon sa agham ng tubig. Merong isang konsepto na tinatawag na osmolality ng ihi o ang konsentrasyon ng mga dissolved na sangkap sa inyong ihi. Ang inyong mga bato ay patuloy na sinusubaybayan ang osmolality ng inyong dugo at inaayos ang konsentrasyon ng ihi ayon sa kinakailangan ng katawan. Kapag mataas ang osmolality ng dugo, ibig sabihin ay kulang ang tubig sa katawan, ang mga bato ay gumagawa ng mas concentrated, mas madilim na ihi. Kapag mababa ang osmolality ng dugo, ibig sabihin ay sapat o sagana ang tubig sa katawan, ang mga bato ay gumagawa ng mas diluted, mas maliwanag na ihi. Ang kulay ng inyong ihi ay isang simpleng ngunit kapaki-pakinabang na sukatan ng inyong hydration. Ang maliwanag na dilaw hanggang halos malinaw ay pangkalahatang senyales ng magandang hydration. Ang madilim na dilaw o brown ay senyales na kailangan ng mas maraming tubig. Ang nocturia ay madalas na mas malala sa mga taong kulang sa hydration sa araw at pagkatapos ay umiinom ng maraming tubig sa gabi upang malagyan ang kakulangan na nagdudulot ng matinding gawa ng ihi sa gabi. Ang solusyon ay ang pagtitiyak na ang inyong ihi sa buong araw mula umaga hanggang hapon ay maliwanag. Ito ay nangangailangan ng regular at tuloy-tuloy na pag-inom ng tubig sa buong araw, hindi burst drinking, kung saan iniinom ninyo ang malaking halaga ng sabay-sabay. Pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na malalim na konektado sa nocturia, ngunit madalas na hindi napansin, ang papel ng gravity at postura sa araw.
Kapag nakatayo o nakaupo kayo sa buong araw, ang gravity ay nagdudulot ng pag-ipon ng likido sa inyong mga binti at paa. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay may puffiness o pamamaga ng paa sa hapon. Kapag kayo ay humiga sa gabi upang matulog, ang gravity ay hindi na nagtutulak ng likido pababa. Sa halip, ang likidong naipundar sa inyong mga binti sa araw ay unti-unting bumabalik sa inyong sistema ng sirkulasyon. Ang puso ay nagpapadala nito sa mga bato, at ang mga bato ay nagiging abala sa paggawa ng ihi mula sa likidong ito. Ang isang simpleng paraan upang labanan ito ay ang pag-angat ng inyong mga paa ng 1 oras bago matulog. Maaari kayong umupo ng komportable na ang inyong mga paa ay nasa antas ng inyong puso o mas mataas pa gamit ang mga unan o recliner. Ito ay nagbibigay daan sa likido na maalis sa inyong mga binti at maproseso ng inyong katawan bago pa man kayo matulog na nagdudulot ng mas kaunting gawa ng ihi sa unang bahagi ng gabi. Ang diskarteng ito ay maaaring mukhang simple, ngunit ang mga klinikal na pag-aaral ay nagpapakita ng makabuluhang pagbawas sa nokturya sa mga pasyenteng nagsasagawa nito ng regular. Ngayon naman, kailangan nating pag-usapan ang kung ano ang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao pagkatapos ng 50 taon pagdating sa hydration. Una at pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pag-inom ng tubig batay sa panlabas na mga pahiwatig tulad ng pagkain, hindi batay sa tunay na pangangailangan ng katawan. Karaniwan sa kultura natin ang pag-inom ng inumin kasabay ng pagkain. Ang kape kasabay ng almusal, ang soft drinks kasabay ng tanghalian, ang tsaa kasabay ng hapunan. Ngunit ang pagkain ay hindi palaging nagdudulot ng tunay na thirst o totoong pangangailangan sa tubig. Ito ay nagdudulot ng isang pattern ng pag-inom na nakaangkla sa pagkain, hindi sa hydration. Ang mas matalinong diskarte ay ang pag-aaral na makinig sa tunay na mga signal ng inyong katawan. Ang tunay na thirst, ang pakiramdam ng tuyong bibig na hindi dulot ng pagkain. Ang banayad na sakit ng ulo sa hapon, ang pagkahilo ng walang dahilan, ang madilim na ihi. Ito ang mga tunay na signal ng dehydration at ang mga ito ang dapat na gabay sa inyong pag-inom ng tubig. Pangalawa, maraming tao ang nagkakamaling mag-drink ng malalaking halaga ng tubig ng sabay-sabay. Tinatawag na bolus drinking. Ito ay nagbibigay ng mabilis na pagkarga sa mga bato at pantog na nagdudulot ng mabilis at mataas na produksyon ng ihi. Ang mas epektibong diskarte ay ang slow sipping, ang pag-inom ng maliliit na halaga sa buong araw na nagbibigay ng mas matatag na antas ng hydration ng hindi nagpapabigat sa mga bato.